Una sa ating mga balita, naisuportahan ng World Bank at United Nations ang pagpapatuloy ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Kaya naman upang matiyak na magtatagumpay ito, nagbigay ng $7 milyong na technical assistance ang mga ito. Balita mo kami, Cheska Aguiluz. Mali na ang World Bank at United Nations sa pagtulong sa peace talks sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front sa pamamagitan ng pagbabahagi ng $7 milyong bilang technical assistance. Sa pagbibigay ng ganitong klaseng tulong, inaasahan nila na magiging matagumpay ang peace talks at maitataguyod ang Bangsamoro na siyang tuluyan ng papalit sa Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM. Pahayag ni Motoo Konishi, World Bank Country Director, na nais nilang makakita ng mas maraming tao na nagtatrabaho, mas maraming bata na nag-aaral, at mas maraming tao na nakakatangkilik ng basic social services nang walang kahit anumang aberya o tensyon. Iba-iba ang tungkulin ng mga organisasyong nabanggit. Ang United Nations ang bahala sa paghahawak ng pondo, lalong-lalo na kung ito'y galing sa donors. Ang Transition Commission, MILF at ang gobyerno ang siya namang pipili ng mga lugar na bibigyan ng prioridad pagdating sa mga proyekto. Ang Facility for Support for Transition Capacities o Fast Track na siyang tumutulong sa gobyerno at MILF ay magbabahagi ng mga tao, policy advice, research at training patungkol sa ilang issue ng pamamalakad, seguridad at hustisya. Samantala, mga eksperto naman sa iilang aspeto tulad ng development planning, justice sector reform at fiscal and tax policies naman ang ibibigay ng World Bank bilang tulong sa peace talks. Ang pondong ilalaan para sa pagtulong sa peace talks ay manggagaling sa UN Peace Building Fund at World Bank State and Peace Building Fund. Iniimbitahan pa ng World Bank at United Nations ang iba pang organisasyon na tumulong at makibahagi sa programang ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.